Patalsikin na lang siya. Yan ang hamon ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile sa mga miyembro ng prosekusyon na madalas masabon sa impeachment trial. Sa gitna naman ng tensyon, lumabas sa mga pahayagan ng isang paid advertisement na nagdedetalye ng mga umunoy yaman ni Corona. Kanino kaya galing yan? Inazara, ikwento mo. My God, we have to have some discipline in here. Nasabon na nakula pa kahapon ang prosekusyon ni Senate President Juan Ponce Enrile. Dalawang testigo nila ang pinauwi ni Enrile kahapon, kasunod nito ang litanya ng sermon. I've warned you several times. There's a limit to the patience of this court. Kaya ilan sa mga kongresista umaangal na sa sermon at pananabon sa kanila ng mga senator judge. Medyo nasasaktan na rin yung aming mga kasama. Baka naman nakakalimutan lang kumisan na yung mga prosecutors after all are also public officials. Pero sabi nga ni Manong Johnny, kung hindi happy ang prosekusyon, ipatanggal na lamang siya. Then they can ask for my exclusion. I'll gladly give it to them. Pero tila ang mga nasermon ng prosekusyon ang una ring tumiklop. Ba't naman namin gagawin yun? Because we have nothing but respect to the Senate President. Ilan sa mga pagkakataon na nasabon ng prosekusyon ay nambawi nila ang unang pahayag na may 45 ari-arian si Corona, pero umamin sa huli na 24 lang pala ito. Kanina lumabas sa ilang pahayagan at tabloid ang paid advertisement kung saan ikinukumpara ang mga umano yaman ni Corona at ang nakadeklara sa kanyang salin. Hamon ng ad, publiko na ang humusga kay Corona. Ang print ad na nasa 170,000 pesos ang halaga, inako ng grupong Black and White Movement. They put themselves together to see if we will be able to raise funds in order to do this. And we found people who were kind enough and who believed in what the content of the ads. Sabi naman ng ilang senador, wa-epek ito sa kanila. Pampubliko lang nila yun. Pero sir, wala namang nila yun. power. Wala namang apek ang publiko sa magiging desisyon dito later. Itinanggi naman ng palasyo na may kinalaman sila sa nasabing ad, pero depensa nila paglilinaw lamang ito tungkol sa salin ni Corona. Inazara, News 5. Naubusan na ng bala ang prosekusyon para sa Article 3 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Kaya naman inatras na lang nila ang ibang mga aligasyon sa ilalim nito. Sa halip, si Justice Secretary Laila De Lima na lang ang iniupo nila sa witness stand para sa Article 7 ng reklamo. May live update mula sa Senado si Mean Los Maños. Mean. Cheryl, isang testigo nga lang ang naisalang ng prosekusyon sa ilalim ng Article 3 o yung kanilang reklamo laban sa kawalan umano ng kredibilidad at independent si Chief Justice Corona. Yan ay matapos na pagdesisyon na nailaglag na ang iba pang mga reklamo sa ilalim ng nasabing Article 3 at umusad na sa Article 7 o yung kanilang reklamo na tungkol umano sa pagpanig ni CJ Corona kay dating Pangulong Arroyo sa pamamagitan umano ng paglabas ng TRO sa kanyang travel ban. Tuluyan ang isinuko ng prosekusyon ng pagtalakay sa ibang alegasyon sa ilalim ng Article 3 ng impeachment complaint laban kay Corona. Ito ay matapos hindi isalang kahapon sa witness stand ang Vice President ng Philippine Airlines na pinakabala raw sana ng prosekusyon para sa reklamo. Itinira na lang sa reklamo para desisyonan ng korte ang pabago-bago umanong desisyon ni Corona sa kaso ng FASAP at PAL. Pero ang mga reklamo tungkol sa pagtatalaga ni Gloria Arroyo sa misis ni Corona sa John Hay Management, tinanggal na ng prosekusyon. Pinaalis na rin nila ang tungkol sa paggamit umano ni Corona ng pondo ng SC para sa personal na gastusin at ang pakikipag-usap daw ng punong maestrado sa mga taong may pending na kaso sa SC. Other than the flip-flopping, you will waive everything else. That is true, Your Honor. We have... And you will not present any more evidence. Muli tuloy na sermon ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago ang prosekusyon. The balance of evidence will be in favor of the defense. It is very unconventional. I just wonder, as a judge, why you are wasting the time of the court. Dahil tapos na sa Article 3, umusad na ang prosekusyon sa pagtalakay sa Article 7 o pagkiling daw ni Corona kay CGMA para banggain ang travel order ng Justice Department. Buena manong testigo para rito si DOJ Secretary Laila De Lima. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya pinayagang makabiyahe para makapagpagamot sa ibang bansa ang mag-asawang Arroyo. Kung magpapagamot lang, bakit po ganun kadami? At bakit may mga personalidad na kasama na kailangan ba sila sa pagpapagamot?
Cheryl, ikinuwento rin ni Secretary de Lima kanina yung laman ng isa sa mga dissenting opinion ng isa sa mga maestrado kung saan ikinuwento daw na originally 7-6 yung botohan in favor o pabor doon sa hindi pag-grant ng TRO. Pero dahil nagkaroon daw ng written note dyan si CJ Corona sa nasabing desisyon, tila nabaliktad daw yung desisyon at ibinigay yung TRO kay CJMA. Pero ang sabi nga ng depensa, wala namang personal knowledge si de Lima dyan at yan ay opinion lamang niya tungkol sa dissenting opinion. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños, nagulat live mula sa Senado. Sa ibang balita, mga kapatid, nagsimula na ang 40 araw na Kwaresma o pag-aayuno at pagtitika ng mga kapatid nating Katoliko. Sa Baclaran Church, aabot sa higit 100,000 tao ang nagsimba at nagnovena sa maghapon. Sa dami ng tao, ang iba hindi nakapasok sa simbahan at sa labas na lang nagpalagay ng abo sa noo. Ang Ash Wednesday ay hudyat ng pagsisimula ng Lenten season. Kabilang sa penitensya, ang hindi pagkain ng karne ngayong araw sa Good Friday at lahat ng Biyernes na sakop ng panahon ng Kwaresma. Susunod sa aksyon, NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda ligtas na matapos rat-ratin ng bala sa Maynila kagabi. Pangamaril kay Esmeralda, kaso nga ba ng ambushme? Eksklusibo, mga iligal na minahan sa Eastern Samar, di raw mapakialaman ng lokal na pamahalaan. Bakit kaya? Libo-libong call center agent sa bansa lapitin daw ng sakit sa puso, hypertension at diabetes dahil sa maling lifestyle. At sa Aksyon Spotlight, yoga instructor na na-link kay Dr. Vicky Bello, nagsalita na. Siya nga ba ang dahilan kaya nag-split ang doktora at si Hayden Ko?